Sa mabuting balita ngayon, ipinapaalala ni Jesus ang tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay at kayamanan. Isinalaysay niya ang kwento tungkol sa isang lalaking naging sagana sa ani. Ngunit sa halip na magpasalamat at magbahagi, ang kanyang isip ay napuno ng kayamanan at kasakiman. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit dumating ang tinig ng Diyos na nagsabi, "Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay." Ang taong ito ay hindi tinawag na hangal dahil siya ay masipag o marunong sa negosyo. Tinawag siyang hangal dahil sa kanyang paglimot sa Diyos at sa pag-aakalang ang buhay ay nasusukat sa dami ng kanyang tinataglay. Marami sa atin ang nahuhulog sa ganitong pananaw na akala natin na ang kasaganaan ng buhay ay nasa material na bagay, sa tagumpay, sa pera o sa karangyaan. Ngunit sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang kasakiman na isang sakit ng puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa pagnanais na lagi magkaroon ng higit. Higit na papuri, higit na atensyon, higit na kontrol. Kapag pinaghahari natin ang ganitong damdamin, unti-unti natin nakakalimutan ang Diyos, ang kapwa, at maging ang ating sarili. Tulad ng sinabi ni San Agustin, hindi masama ang magkaroon ng mga bagay. Ngunit masama kung ang mga bagay ang may hawak sa iyo. Ang mayamang hangal ay naging alipin ng kanyang sariling pagnanais. Hindi niya alam na ang kayamanang kanyang inipon ay hindi kayang iligtas ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi galit sa kayamanan. Ang kanyang galit ay nasa pusong nakalimot magpasalamat at magbahagi. Ang tunay na yaman na hindi nasusukat sa dami ng ating pag-aari, kundi sa kabutihan ng ating puso. Ang taong mayaman sa Diyos ay yaong marunong tumulong, marunong magpasalamat at marunong magmahal. Ang yaman ng langit ay hindi kinakalawang, hindi nananakaw at hindi nauubos. Ito ay yaong kayamanan na dumadami habang ibinabahagi. Kaya huwag natin kalimutan lagi kung saan dapat nakasentro ang ating puso. Ang buhay ay hindi sa kung ano ang meron tayo, kundi kung sino ang ating pinanghahawakan. Sa huli, hindi tayo hahatulan ng Diyos sa dami ng ating mga naipon, kundi sa dami ng ating minahal. Naway matuto tayo maging mayaman sa Diyos, sa kabutihan, sa awa at sa pag-ibig, sapagkat sa Panginoon lamang matatagpuan ang tunay na kayamanang walang hanggan.